Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction. So today, we're gonna react to what the making film. This is 5 episode series, and we actually already watched the episode 1 and episode 2 of what the making film on October 16, 2025, during our live stream. But we never actually continued that, and a lot of you is actually requesting for us to react to this for the behind the scene. So we're gonna, finish watching the whole episode. So the first 2 episodes that you're gonna watch is from the clip of my live stream on October 16. Yeah. Nope. What is that? Safety protocols were implemented during What? What? So, dito sa kantang to, it's about parang raising your flag and being proud of yourself and loving yourself. So, kumbaga, pag hindi mo kasi minahal yung gawa mo, hindi mo minahal yung sarili mo, hindi lalabas yung tunay na potential or yung natatagong galing mo. Tuturuan ka ng kantang to. Pag napakinggan mo, tuturuan ka kung paano maging, yun nga, sinasabi ko kanina, kung paano maging proud sa sarili mo, kahit ano pang status mo sa buhay, gano'n mang kaliit o kalaki. Nung napakinggan ko siya, nung nabasa ko yung lyrics, parang nagkaroon ako ng mataas na pag-asa na maabot ko palalo yung mga gusto kong maabot sa buhay. Itong kanta na to, parang ito na siguro yung mag-represent ko sino kami talaga. Dito na namin papakilala ko sino kami. Kumbaga, yung parang kung ano yung meaning ng kanta, yung sarili naming flag. Kasi yung kanta, di ba, about siya sa parang kung sino ka man, maging proud ka sa sarili mo, may sarili kang bandera. And this time, ito yung kanta na magpapakita nun, yung individuality namin and yung pagiging grupo namin. Ay, ito pala yung meron ko sino kami. Lalagyan ko na. Alam mo, naisip ko dyan, inisip ko, Yan ba yung bago? Talaga? I mean, we did react to that, birthday surprise no kay Ken. Hindi ko maalala na ito yung suot nila, pero during this time pala yun. yung sa part niya, Yung chicken. sa part niya, yung Chicken na cake. parang, alam mo yung sa teaser ng Blackpink, yung gumagano'ng camera. Tapos may mga nakalutang na papel sa paligid mo. Ikaw lang yung gumagalaw ng mabilis, yung papel nakastop. Okay. Parang tapos yung mga papel mo, yung papel mapa, Mahirap yun dyan. map, tapos kung Pwede ano yun, pwede yun. Yung parang Iniisip mo ba yung parang gagalaw yung camera na gagalaw? Robot yun eh. Yan. Robot yun. Nakaprogram ni mismo yung ano yun eh. nag-practice na siya. They're talking about the sorry. Ang ganda nun to. They're talking about the yung scene nung kay Pablo, 'di ba, yung sa umpisa. Nogs. Ito sobrang ako wala ka. Super as in. Parang hindi sinaramdaman ako. Nakababa yung Kaya bigatan mo na ba yung... Sarap ng ganito no? Like, tawag dito? Meron kang kaparehas mo ng ng goal or nakaparehas mo na kasabay ng creative thinking. 'Di ba, parang nakaka gana na mag-isip ng mga concept. Lalo na pag meron mga yung mga kasama ka na seryoso din sa pag-iisip ng ganito, 'di ba? Sirami mo na pabigatan ng gitar dito. Mahina rin kasi yung guitar eh. Hindi pa to hard gitar eh. Tapos, yun nga, yung katulad sinabi mo, sabi ko, huwag gawing pop yung distortion, gawing metallic. Gawing metallic. Para mabigat talaga tayo. Kaya din yung may mga scratches, kasi gusto ko, ayokong all throughout the song, parang mabigat yung, gusto ko sa ending, may maging happy yung feeling. Okay, Kaya, okay din sa ako sa ganun.
tapos dun sa last chorus nito, parang di na balang, hala sa naman yan, Lord, banat, iwagay mo, tapos parang mag-i-sketch, tapos bigla magpapalit ng vibe na parang happy na hip-hop-ish na parang mabounce na. Kaya ganun yung last part. I see. Pero basta Ganun pala yung ginawa. yung mauna natin, parang gigera talaga. So parang parang merong happy ending. Like that thing is merong happy ending, no? Ganon. Guys, ayun yung idea. Yun nga, alam mo na naman yun, yung progressive. Talaga gusto natin yung parang kikilabutan talaga sila, di ba? So, umpisa pa nga lang yung tunog pala nakakilabot na yung trumpets. Nung sinur ko kasi ito, parang I was thinking more of people in general. Siguro I was also talking about SB19 as a group, kung ano yung music namin or kung ano kami. Kasi in the previous releases namin, yung mga nag-compose is Korean nung kanta. So, ang kinontribute namin true. is yung lyrics and minor changes sa mga melodies. This time, mas nag-contribute or solely SB19 yung nag-contribute sa paggawa ng kanta. Which is, I feel like naging sobrang, sobrang effective kaysa sa, I mean, ang daming classic ng Get in the Zone album eh. Pero, I feel like naging mas effective na sila yung yung talagang ng kanta. And I believe na, kumbaga, naipasa namin o nailagay namin yung soul namin dito as a person, not just a Filipino. Sal. Ano po tayo ngayon sa... Na-imagine ko punta na yung music video na yan kasi doon talaga. Dito po tayo ngayon sa... Hindi ako makapagsimula. Ayan. Nandito po ngayon sa bahay ni Place ni Sejun for demo recording. Number 2. Na Pablo pala yan. And ayun yung isa. Busy mag-cellphone. Nagsa-cellphone. Puro cellphone. Puro cellphone. Oh, ganda. Oh, ganda nun. Very enchanted. Very enchanting. Pare-parehas lang tayo may pagkakaiba. Di ba? Ika nila, ibang mundo nakikita nila. Mabuting iba, di kaya nila. Pikit ang mata, ang tama wala. The trumpet. Okay. Na-excite ako. Na-imagine ko, iba-ibang, parang ito, sobrang bigat. Tapos pagdating sa part natin, magiging soft. Tapos biglang, oh my God. Bumalik ako dun sa pinanggalingan, sa roots namin. So, yung mga kanta talaga, parang connected and parang pinapoint out talaga nila na may pinanggalingan kami. And eto kami. Tapos, dun Sino yun? Si Jay Durias yun? talaga nila na may pinanggalingan kami. Si Jay Durias to, di ba? And eto kami. Tapos, dun na nagsimula yung Ng South Border? Ano ba yun? Ano ba yung pinagmula natin? Di na magpapaawat. Ay, na-play. Tapos, Ay, talaga? Di na magpapaawat. Iwawagay wayang watawat. oo. Yung oo. Ikaw ba? Hindi, i-record natin. Ayan lang. Actually, lahat dapat dun. So, wow, di na magpapawat. Tapos ano pa? Kapat natin sa'yo. Maniwala, darating ang mga biyaya, higit pa sa lahat-lahat ng nawala. Maniwala, darating ang mga biyaya, higit pa sa Wala. Isa pa. Darating ang mga biyaya, higit pa sa lahat-lahat ng nawala. Hey! Yay! Sarap siguro, no? Manonood ka lang habang nag-aalo sila. Studio sesh, no?
every time na nagre-record naman kami, lagi kong ine-enjoy yung moment na nasa loob ako ng recording studio, na pag ako na yung nasa harap ng mic, sobrang ine-enjoy ko lang yung moment na yun, na nandun ako. Pero this time kasi siguro nagdagdag lang ako ng konting ibang attitude ni Stel, parang ganun. Kasi yung kanta namin, parang palaban kumpara dun sa mga kanta namin before na Go Up, Alab. So parang sa recording namin, sa mga recording practices namin, talagang nilalagyan ko ng konting angas yung iniisip ko, siga ako, ganun. Para lumabas yung character ko, kahit hindi pa sa MV, kahit sa boses ko pa lang, parang ma-portray ko na yung character na gusto kong Dapat ilabas naman talaga. para sa kanta na to. Yun. Honestly, ako talaga, kumbaga, tinrain, hindi ko masabi tinrain talaga, pero totally hindi. Oh shit, are we hearing from the background yung parang raw vocals ni Josh? So, pakinggan nyo sa background. I don't know if naririnig nyo, pero, diba? Kumbaga, tinrain, hindi ko masabi tinrain talaga, pero totally hindi ganun. Diba? Parang raw vocals pa, wala pa siya masyadong preset or any layered, no? Sarap naman, nakakatawa na maririnig mo yung mga gantong bagay. 'Di ba? Yung mga files or yun nga, mga demo vocals nila na hindi mo naman talaga usually naririnig sa mga 'di ba? Sa mga kanta na mismo, sa mga pinapakinggan mong ibang kanta. Tinrain, hindi ko masabi tinrain talaga, pero totally hindi ganun kasi kapos din Hindi tuloy ako mga boses sila sabi ni Josh napakinggan ko yung niya Hindi ko masabi tinrain talaga, pero totally hindi ganun kasi kapos din sa time, pero tinatry ko mag-singit ng practice time for myself din talaga to improve yung mga naglalak ako na bagay. So, ayun yung isa sa mga pinaka-focus ko. Alam mo, isa yan sa dahilan kung bakit, again, nasabi ko na si Josh yung parang pinaka-all-rounder sa kanila. Kasi lahat nung feeling niya na parang weak siya, ini-improve niya. Diba? Ang hilig niya manood ng mga self-improvement na mga videos. And lahat ng mga bagay na feeling niya medyo weak siya, ini-improve niya, no? So, kaya Josh is fucking all-rounder, man. Globalization. Ganun mag-isa kahit nasa bahay na ako. At the same time, yun. Tsaka parang sinapuso ko rin talaga itong kanta na to. Ako, very nervous ako. Hindi ko alam bakit, pero kahit na ako yung sumulat ng kanta, kahit ako yung nag-compose, parang feeling ko bago pa rin sa akin yung kanta. Siguro dahil gustong-gusto kong maganda yung kalabasan, kaya sobrang kinakabahan ako. Pero at the same time, sobrang excited ako at masayang-masaya kasi Oo nga no? Nahihirapan nga ako mag-focus kasi may mo yung raw vocals, yung demo vocals ni Pablo. Tapos ang gamit is yung acoustic guitar. Tignan mo. Wala siyang mga ibang gusto kong maganda yung kalabasan, kaya sobrang diba? kinakabahan ako. Pero Gitara lang yung gamit. Time, sobrang excited ako at masayang-masaya kasi sa wakas makakapaglabas kami ng kanta na kami magpa-first, kami yung gagawa. Let's go! Kami yung sumulat or Which is isa sa mga bagay na lalo pang nagpa-skyrocket sa kanila. Kasi yung go up kasi parang yung simula di ba? Yun yung pinakasimula kung ba't sila nakilala ng mga tao, nagkaroon ng mga mata sa kanila. Pero again, nabanggit natin dito, di ba, na ibang usapan na yung kung paano mo siya i-maintain, maging consistent or gagalingan mo pa, 'di ba? Kasi di pwedeng sumikat ka sa go up tapos yun na, 'di ba? Kailangan mong maging consistent or gagalingan mo pa, which is I feel like pagsimula ng yung pagsibol na EP and also this Katalang What, doon na talaga nila pinakita na it mas kaya pa naming galingan. Yung nakita nyo nung wala pa yan sa kalingkingan, 'di ba? Ito yung pinakasimula talaga na pinakita nila yung artistry nila. kami yung gumawa, parang ganun, na talagang SB19. Siguro, kasi ako, lagi ko rin ito sinasabi sa members na
I want them to be proud of themselves. I want them to, step up, to be proud of what they do. Kasi if hindi mo mahal yung ginagawa mo or hindi mo mahal yung sarili mo, hindi magpo-project yung the best you. So, ako, as much as possible, at palagi kong pinapaalala na sa mga kagrupo na maging proud kayo, gawin niyo lahat ng mga kaya niyo. Even though parang ironic kasi ako, mahilig kong idawin yung sarili ko. Parang lagi akong lagi akong may self-hate, parang gano'n. Parang feeling ko, parang hindi pa enough yung ginagawa ko. Pero Perfectionist talaga na yun, no? Sa ibang tao, ma-push sila na parang maging proud sila para naman malabas nila yung potential nila. Raise your own flag. Be proud and love yourself. May paggalod pa. May paggalod pa. Yung rehearsal, sobrang iba. Mas naiintindihan namin ngayon yung other side ng dance. Kaya sobrang iba. Tsaka mas na-feel ko na nag-grow kami as a performer. Acoustic version ng what no? Acoustic version. That is the What Making Film episode 2. What? Dapat sa lupa aking mga... So, simulan natin ng dance practice. Ganun ba? Extra kid, Nagsimula no pero wala na. Oh, I never actually watched the dance practice for what? Oh my God. Nakaload ko na pala. Sorry. Nakaload ko na pala yung dance practice na ito. Ako mapunta, dapat sa lupa aking mga ba. Okay lang. Nakaload ko na pala yung dance practice. Let go. Tapos, deep mo lang. Go deep. Sa pa, 7. Sino siya? Deep. Go deep. Tira. Kick. Ta-ta-cha. Deep. Si Sir Tank? Yan ba dating choreographer nila? Si Sir Tank? Mukhang samurai si Justin. Mukhang samurai. Actually, for Watawat, pinakinggan ko lang siya ng pinakinggan. And then, kinain ko yung lyrics, parang ganun. Dinamdam ko yung lyrics kung ano talaga yung sinasabi ng lyrics, kung ano yung atake, kung ano yung gusto niya iparating sa mga nakikinig, sa mga makakarinig, ganun. Siguro ang masasabi ko lang, naisip ko siya ng mga panahon na talagang, pinakinggan ko lang siya na pinakinggan, tapos inisip ko kung sino dapat yung ipakita ng SB19 para sa comeback na to. Siguro yung choreo, more on more on feelings kung sino kami and kung ano yung So, ano ba? Ang choreography ba, like, the whole si Stel ang gumawa? Or, parang ano sila? Pareha sila ni Sir Tank. ng lyrics and ng song. May tatry po akong buuhin. Up. Medyo shaky yung pagkakapatong niya ng camera doon. Si Stellan talaga. So I guess, maybe nung ginagawa niyo yung choreography, nung nabuo niyo na, nangingi siya ng maybe help kay Sir Tank to check the choreography. Maybe ganun. To polish. And also, maybe Sir Tank help with the blocking
the formation. Ah, yeah, makes sense. So si Stel yung bumuo talaga ng choreography, no? Ng buong like steps. And then yung finishing touches like maybe blocking and formation, no? Ano na, kasama na si Sir Tank. So ibig sabihin, bago mabigay yung yung parang pinaka-choreography sa lahat, syempre aralin din ni Sir Tank yun, di ba? Muna, galing kay Stel. Para sila. Nakaba din ang proseso doon, no? Gusto ko sana mangyari doon. Para tindadalawa na mga close talaga. Tapos mga bilang, boom! Tapos balik. Doon. Pag-isipan na sana ako magbuha kasi dami kami naman. Wow, two. Ano ba gusto ko patagalan dito yung moment na ito? Okay na to. Okay na yan. Bilang naman yan eh. Ang ganda sana niya pag alam mo yun, may dalawa pa sa one, two, three. Ano kaya? Parang pentagon na triangle. Natin, marami lang. Hey, kumakabe. Nakalinis nun ah. Ayun lang. Hindi matay bigla. Pwede ba itong acoustic na lang? Tapos biglang pasok ng dance. Ganda nakatawa natin lahat. Ganda. Si dito, si Pablo mukhang samurai, no? Meron pa siyang beard eh. Bearded Pablo. Ito pinakamayos na lang natin ng dance. Parang... Bumalik. Parang lalagnatin, ganun lang. Pero yung tayo na yan, overhalik na rin ganun yun eh. Mukhang masabang pakiramdam. Feeling ko kaya ko pa, pero yung... Hey! After lagi yung sayaw yung mukha nila. Ganun, no? Tingnan natin kay Stel pagkatapos. Kumbaga hindi ka basta bumanan ng talaga nag-work smart sa pakiramdam yan eh. Kasi Mukhang inisi lang ni yun. hindi siya yung parang, ay sige ba? Tama yun. Kasi mature yung dating mo. Na ano mo siya eh, na parang valley peak. Hindi mo siya, walang dull moment. Kasi So what MV nila? Music video? Yeah, I mean, I actually already reacted to it twice. No? I actually reacted to it twice. This year and 2023. No? Kasi, gets ko yung kunyari si Josh. Bro, may mga times talaga na sobrang ganito si Josh.
Pero mararamdaman mo rin talaga na sobrang humihina. Ganun ka din. Siguro dahil memorize niya ng sobra, tapos karamihan, system talaga yun ng choreo. Yun yung kailangan natin. Extra effort talaga tayo, men, na alamin kung paano talaga yung nararamdaman ng style na yun. Kasi, yun yung standard, for sure. Doon na Na-COVID sila. Lahat sila na COVID? tayo magbe-base. Ito, ina-absorb nila yung ano. Instead, Hindi, yung parang sobrang daming tao na, kasabi ko na hindi lang ako sumasayaw. Yung feeling parang ako lang yung sumasayaw, kasama ko lahat ng tao na sa... so parang Yung nag-react sila sa music video ng What. Hindi ko siya nakapanood. parang ka nasa dome, tapos parang lahat sila alam nila yung song yun. Ayun, dapat nagbibigay ng iyak. Yun, tapos lang para lang ma-feel pa rin namin kung saan Feeling ko kasi parang hindi ko kaya gawin. hindi ko kaya si-pull off. Kaman ko kasi yung limit ko lang. Parang ganun. Tapos parang before ko pabuuhin ko, parang ang dami ko ng parang nagkaroon kasi ako ng time before na parang nawalan ako ng gana. Parang gano'n. Tapos parang ano lang, parang hinihintay ko lang yung parang sign para bumitaw na gano'n. Dati. Tapos, nung narinig ko yung song, gusto ko siyang gawin. Pero parang 60-40, parang 40% gusto ko siyang gawin, pero 60 ayaw na. Parang yun. Tapos, tapos parang, paano ba yun? Bago ko siya buuin, parang ayaw na talaga, nakapag-decide na ako na parang harap na lang talaga kami ng euphoria na parang tulong sa amin. Tapos, parang sila nagsabi sa akin na parang, gawin ko, kasi nga, ayun, tiwala ko doon sila sa akin. No. So may pressure ka rin na. Tapos nung narinig ko yung sinabi ni Seth, yung meaning ng song, parang kailangan parang maging proud. Kahit hindi ko yung pinakamagalit. Pero dapat maging proud kasi mo meron ka. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, parang gawin yung parang may silbi pala talaga ako, parang gano'n. Kasi yun nga yung totoo meaning ng song, parang kahit hindi ka yung pinakamagaling, basta magtiwala lang sa skills mo, kaya mong gawin, parang makakapagbigay ka. Yun lang yung na-feel ko kanina, habang pinapakinggan. Kasi sobrang nawalan talaga ako ng gana sa sarili ko dati. Tapos sila lang yung nagpushaan yung gawin ko pa yung kaya ko. Ayun lang. Sorry. Totoo. Pero meron talaga magdadap ko talaga sa sarili. Pero kasi pag hindi ka naniniwala, Nakakalungkot naman yun, no? Isipin mo, isa sa mga pinaka-talented na member ng SB19. Dancing, singing. Papalit na nga siyang main, rapper ng SB19. Onti na lang Onting onting impromptu pa. Papalit na siya na main rapper ng ng SB19 no? Pero nagkakaroon pa rin siya ng ganyan, di ba? Man. Pero I hope na overcome niya na yun ngayon, no? Sana nakikita niyo yung mga comments ng 18, no? Kung ano yung tingin natin sa kanya. I mean, isipin mo isa sa mga pinaka talented na member ng SB19 pero napaisip siya ng ganyan. Tapos merong iba dyan na mediocre na nga yung pero proud na proud, no? hindi ka magiging great or hindi ka magiging magaling. Hindi ka lalo magiging magaling. Hindi ka mag-motivate sa kung isip mo na ganun pa. Para bang naisip mo na hindi ka deserving, bro? Ganyan. Ito ulit sinabi, still, na dati na Makes sense. Yung bashing na nangyari. Kaya nagkaroon ng self-doubt. nagdadown siya, parang nafe-feel niya na nahihirapan siya gumawa ng choreo. Feeling ko dahil din yun sa
pressure sa paligid. I mean, ina nga eh, parang, I guess, siguro kasi mas masaya na lang siya. I guess, mas masaya siya ngayon. No? Di ba yung pagkapa-enhance niya? Kasi, in a way, wala man nagbago, di ba? Like, inaasar siya or binabash siya dahil doon sa bagay na yun. At the same time, ngayon nagpa-enhance siya, binabash siya dahil nagpa-enhance siya. Di ba? Parang in a way, wala naman nagbago. Pero at least, at the end of the day, masaya ka na. Di ba? Masaya ka sa nagbago sa sarili mo. Di ba? Minsan, ang hirap i-please ng mga tao kahit sobrang galing mo na eh. Ang babash sa'yo, hindi naman doon sa usang kang magaling. Di ba? Sa ibang aspeto naman kaya, no? But I feel like mas nag-gain na siya ng mas maraming or confident ngayon, no? Sa mga tao sa paligid niya na parang nafe-feel niya siguro kahit hindi yun yung pinapa-feel sa kanya, nafe-feel niya na hindi ka ganun kagaling, hindi ka naman professional, pero since nga parang sinabihan siya ni Sejun about na hindi mo naman kailangan maging magaling, parang hindi mo naman kailangan maging pinakamagaling, kailangan mo maging proud sa sarili mo na may nagagawa ka, may nagpo-produce ka, may something ka na nagagawa na hindi mo kailangan isipin yung ibang tao kung ano yung tingin nila sa'yo. Although makakatulong yun, pero hindi mo kailangan magpa-apekto ng malaki. Parang gano'n. Pero ito yung character. Kailan ako yung parang mag-uni, pagba kayo, masakit na kayo. Yung rehearsal, sobrang iba. Sobrang iba yung, paano ba? Sobrang iba yung feeling na yun kasi alam namin na may nag-hype sa amin. Kumbaga, mas naintindihan namin ngayon yung other side ng dance. Kasi ang alam lang namin is kailangan gawin namin yung dance, gawin namin yung step, pero mas na-explain sa amin ngayon na parang hindi lang pala dapat namin pinapakita yung dance, more on in-express namin yung sarili namin, kung paano namin naiintindihan yung song. Kaya sobrang iba. Tsaka mas na-feel ko na nag-grow kami as a performer during practice. Tsaka sobrang tagal na rin talaga namin gumawa ng ganitong klaseng pyesa. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Let's go. Pare-pares lang tayo may pagkakaiba. Diba? Ika nila. Oh, version 1. We see the version 8 earlier. This is the version 1. I just realized, no? Sinusundan niya yung beat. No, hindi yung lyrics, hindi yung melody, pero yung beat ng drums, man. God damn. So ko yung ginawa nila sa video na to, no? Like, nakita nila yung bago na ipakita sa atin yung version 1 na ginawa ni Stel, like, binidyo yung sarili niya, tingnan niya yung choreography, no? In a video. Bago ipakita sa atin yun, pinakita yung, yung insecurity niya na parang hindi siya nagkagalingan sa sarili niya, no? But we all know na kahit during this time, but like Stel is just like 90% better than any other P-pop. Ayoko na nga magsalita. Episode 3. Yeah, pandemic. What? May waga bawat nakasarang bintana saan dati lahat ngayon. What's up? We're here somewhere in QC. Imo yan? Imo ka ba? Imo? Fix our hair. Oral diagnostics? Gonna go out. Hair salon. Extension? Sa buhok? Hello! Update ko na kayo sa buko. Ang sakit. Saan? Kala ko manhid na ako, hindi pa pala. Tulad si ate, sinaktan ako gamit bleach. Pero okay lang kasi ginusto ko naman to. Hindi ko alam anong kakalabasan ng unang bleach pero siguro medyo brown lang. Pero sabi nila ate,
pag daw pinatungan to ng isang color, baka daw light pa yung mas mangyari. Kaya let's see anong kakalabasan. Sisimula na lagyan ng ano si Jack. Extensions. Wala ka bang masasabi? Oo. Kinakabahan ako. Walang isang... Wala bang isang ganon? Dapat si Jack next time may ano na extensions. May extensions na rin si Jack. I just realized, no, sa mga parang major song nila ng SB19, parang ito lang yung parang merong series na ganito, like The Making. I mean, meron din naman actually for SB19 vlogs para sa simula at wakas, right? Diba, sa Damn the Making. Damn the Making din pala meron. Yeah. So, ginawa ba nila ito sa Gento? I actually don't know. Because I was about to say na this is the first parang major project nila or song, 'di ba, as a group. Na yung concept ng music video is pinag-isipan talaga. Like every detail ng kanta, from the song, from the beat to the lyrics to the music video, everything is pinagkantaan, pinag-isipan. Kaya parang meron silang ganito, like the making film for what. Kasi again, this is their first like pinaka major na song or like project as a group. But I actually don't know if they did this on Gento as well. But I remember they did it on Damn. Jaja. Ididikit na po siya sa buhok ni Ja. Pag ganun pala dinidikit yun. Sana nakikita niyo ng malinaw. Ooh. Tape lang ba yun? Yan, isa ka ng ganap na tikbalang. Tikbalang. Magmukha kang ano Ja. Alam So, kami tatlo. Di ba, blow ako. Bee Gees. Sejun, Ken, ikaw. First 2 days masakit to pag natutulog ka. Kasi dahil sa Nabanat tape. yung buhok. Sa bunutan. Mahirapan ako mag-quintas kasi Sasabit. Guys, pakilala ko lang pala sa inyo yung girlfriend ko. Kaya lang kasi hindi ko siya ngayon makakausap kasi Hindi ko mapakita. busy siya eh. Girlfriend reveal, no? Sa pag-girlfriend reveal nga dyan. Hindi, dapat sweet. Pinapaayos pa niya yung... Dapat i-mute niya yung boses ni Ja, kasi busy siya, pinapaayos niya pa yung buhok niya. Pero, ayun. Mamaya na natin siya kausapin pagtapos niya yung makeover niya. So, ayun. Enjoy mo lang yan, babe. Oh, yeah. Babe. Bakit di pa taga yan na yun, no? Na long hair eh. Yung ganyan kahaba na long hair, ah. And bounce, and doggy, one, and bounce, and block, Alright, Kailangan ba natin bumalik sa one line? Dinodoble ko pala pa. Sinigay yung namin. Tawa, kasi tumapakos ka doon. Tawa, tapos pwede mag-interact muna. Tapos pagkabalik doon, dapat pag sakto nga lang, sakto na siya dito. 5, 6, 7 go. Dapat sa lupa, aki. Pilipin. Ano na kaya natin? Sige nyo. Or sanay kayo dito. Nakikita kasi yung ano kami. Mas maganda. If you guys remember, I mean, I'm gonna put the other two videos, during our live stream for episode 1 and episode 2. But I mean, for me, it's been months now since napanood ko yun. I mean, I just did rewatch it as well before I watched this. For me to still remember what happened to episode 1 and episode 2. But man, si Pablo is mamang-mama dito na. At the same time, last episode medyo dramatic, no? Yung last episode, if you guys remember, about, choreography and Estelle losing like interest in on creating choreography, right? But yeah, nakagawa pa rin siya ng napakagandang choreography. Sabi rin nitang, Malawita ka kung ano maganda. linisin na lang natin. Sige. Okay lang. Mas malaki na. Sige.
na kami. Actually, happy naman ako sa nangyari today kasi pinolish ko yung routine namin. Pero yung mga pinakakailangan namin i-shoot, yung chorus 1, chorus 2, dance break, the last chorus. Yun talaga yung nag-focus kaming ayusin. And sobrang happy naman ako kasi nalinis naman siya. I think we are ready for Man, lahat sila, man, is nagkakabigote na, no? Nagkakabigote na. the music video shoot naman. Mukhang ano sila, no? Mukhang tag dito. Nasa studio na lang palagi. Nasa studio, meeting, creating choreography, rehearsing. Tapos biglang linis, no? Biglang linis. Hello po, andito po kami ngayon sa day 1 ng music video shoot namin. And wala pa dito yung tatlo, si Ken, si Stel, and si Pablo. Wala pa sila kasi mamaya pa yung shot nila. Pero ngayon, si Josh, kanina pa siya umaga dito. nauna si ngayon, Josh. patapos na siya, tapos ako nito next. Let's go! Pwede ko naman po, ano? Pwede mong laruin yung time. Pero pwede natin i-walk through natin. Sa hash mo sa staff, no? Basta yung buong kamo. Totoo ba yung elevator? Ano lugar yan? Totoo ba yung elevator sa music video? Malaki dapat kasi nito eh. Kitang-kita dapat. Sax, gusto ko ipa-block back yung... Pero okay lang ba? Yung linya dun. Yung linyang to. Doon, sa tighter, pwede doon na yung mga... Ang hassle pala, no? Ang hassle pala kasi, ang nga pala, natanggal pala ng coat, ng vest, tsaka ng, necktie si Josh doon. So, one mistake, kailangan ibalik lahat. Kailangan nila ibalik lahat, no? Like what they're doing right now. Like what they're doing right now. And usually for this type of, kahit nagawa mo na siya ng malinis or, plakadong-plakado nung una, kailangan mong gumawa ng isa pa na para sure Para sure na nako-cover mo lahat in case na magkaroon ng, may pangit na angle, no? Basta may mako-cover ng isa pang, video, right? Ganun yung ginagawa nila So, kailangan at least dalawa. So, maulitin pa rin talaga. Hassle, no? Kahit yun. Super, exciting. Yung ganun yung feeling ko kanina talaga. Parang na-enjoy ko na rin. Ito natutuloy na yung music video namin for what? Kasi parang matagal na namin ginagawa ng kanta na to. And syempre, pandemic nga, medyo mahirap kumilos. So ngayon lang kami nagka-opportunity. Ngayon lang medyo parang na-fill out lahat-lahat ng mga bagay. Yeah. Gusto mo yun? Live singing? Man, Justin looks magical here, no? Magical. Parang tatawa siya eh. Tatawa siya. Gusto namin ipakita kung ano yung meron kami. Lahat binivisualize na namin sa isip kung paano
ano kailangan natin ipakita, ano yung gusto natin ipakita, something different, and kahit sa music video, hinahanda talaga namin yung sarili namin na dapat ganito. Nagtitinginan kami pag pinag-uusapan yung music video, nag-imagine kami, ganito yung kakalabasan, na-excite na ako, na-excite. So, grabe din yung paghahanda namin. Hindi lang as a parang responsibility, hindi lang doon, pero as a tao na gusto yung ginagawa. So galaw-galaw pa lang, Ken. Bigyan mo ng si Carlo ng movement. Yan, Yo. Salang. Yan una dalawa. Lahat na aking basura. This is from the transition, no? Iwasan natin Ken kumanta. Mas wagi pa. Sa last part na to ng kanta, di ba? Yung parang medyo upbeat, happy na yung yung beat, di ba? Sa last part. lahat You tayo know, may letters. ama, Sa iyo yung letters. Nakasaksak ng T-square sa... Yun. Hey! Ha? Akala ko nag-nosebleed siya. Wow, Ayaw. creative director. Wow. Sobrang nakakatuwa kasi alam niyo naman na isa sa mga pangarap ko is mag-direct, makapag-produce ng palabas, ganyan. So, ngayon kahit para sa music video pa namin, sobrang nakakatuwa, na-excite ako sa kakalabasan kasi syempre yung mga ideas ko, yung mga naisip ko, yung mga pinagplanuhan ko, maigi, parang Nice. makikita ko na siya in actual, and alam mo yun, ini-imagine mo lang dati tapos mapoproduce na, sobrang sarap sa feeling. And siguro ang gusto kong mangyari sana sa kakalabasan ng music video is hindi lang ako yung masasatisfy as a creative director, pero gusto kong masatisfy lahat ng taong involved, lahat ng manonood. Sana magustuhan nila, matuwa sila, and maintindihan nila yung mga meaning na nilagay ko dun sa music video. Kumbaga, marami kasi akong deep, marami akong ano-anong pinagagagawa. So sana makita nila yon. So ayun. Nice. Iba pati concept ng music video, man. This is the episode 4. Show BT pa rin. What? What? Daming sakunadi ko ininda. Dito na ako sa wakas. Nakaka-amaze kung gaano sobrang nagko-connecta yung what, yung lyrics ng what sa konsepto nila ngayon sa EP nilang simula at wakas. Crazy, man. Dito na tayo sa si Stella nagtatanim. Ay, may reflector tayo. Parang ang aga, no?
Ano ba to? Hapon o gabi? I guess, hapon, no? Kasi padilim na eh. Medyo maliwanag pa kanina eh. Pagsek! Gabi na! Ibig sabihin, uwian na! Ayun yan. Silhouette lang. Do you come here up and down? Ano? What's your question? Do you come here up Grabe na. Asang hangin dyan ah. Ganda, B! Ganda? Grabe, no? Grabe yung, yung kailangan nakapal ng makeup mo para gumanda yung rehistro sa camera. Diba? Kasi, again, you actually need makeup, you know, especially pag nasa outside ka tapos nag-shoot kayo. Diba? Kasi, yung ilaw, I mean, kailangan mag-adjust nung mukha mo eh. And of course, kailangan natin lagyan ng makeup. But, ayun yung nakikita nating, you know, kapal ng makeup ni Stel dito. Hindi naman siya nakikita sa music video, di ba? Sa music video ka parang wala eh. Diba? Pero, di mo alam na ganun pala yung kakapal yun, no? Just imagine kung gaano kahirap yung, I mean, I know meron na tayong mga makeup ngayon na parang hindi natatanggal agad pag pinagpapawisan ka, may mga ganon. Pero, of course, they have to retouch pag medyo, hulas na. And I assume di naman isang beses lang, 2 beses inulit to, no? So, imagine yung, kailangan gawin ng makeup artist din. And also, yung minamake-upan, paulit-ulit, no? Gusto mo yung cowboy step? Diba? Gusto mo yung cowboy step? Hey! Hey! Similar kay Ken na ayokong makita ng tao na yung farmer as Oh, back in here? This is from the episode 1, right? okay. Oh, we're back in here. Maambun pa eh, no? Kuya, last na po. 5, 6, 7, go! I guess, ang naalala ko na part na to is yung sa SB19 vlog nila. Di naman to SB19 vlog, diba? The making to ng what specifically. Pero meron din silang episode ng SB19 vlog, like a summary of this part of production ng what music video. How many percent allergy? Rolling. 3, 2, 1, action. Tapos, kailangan na natin mag-shoot ng okay. Gimbal na naglalakad. Forma, kabilang side, and then, balik. Yung paghahanda namin, grabe yung Grabe yung payat pa ni dito eh, no? Grabe yung payat ni Ken dito eh. practice namin para sa music video namin, and unfortunately sobrang nilagnat ako kasi over fatigue, sobrang nabugbog yung katawan ko siguro sa practice. Kaya ayun, hindi siguro, syempre human lang, diba? Sobrang hindi siguro kinaya ng katawan, kaya ayun, sobrang naano yung katawan ko, nabugbog sa practice. And during the shoot, hindi ako makagalaw ng maayos kasi mabigat ulo ko, nakakahilo. Hirap nga yun. Yung kinabahala ko, nawala naman. Yung ibang members talagang binigay nila yung best, tapos andun yung mga staff namin para i-support ako. Minors din naman talaga, minors din para supportahan ako. Nakita ko yung result na sobrang ganda rin talaga. Isang daang Ikot na ako na ganito. Tapos, pagdating dyan, tsaka lilingon sila. Wala. 1, 2,
ilaw pala yung dala nila. Ayun yung mga tight shots ulit. Grabe. Grabe. I mean, ang ganda talaga ng shot yan. Sa part na yan, no? This is the, Magsimula na pero wala na kung balak na tapusin. Di ibig sabihin medyo delay sa part na yun, ha? Slam pot. Yung set kahapon sobrang amazing. Sobrang epic kasi ayun nga, dapat i-shoot namin doon yung verse ko and then yung intro wherein magkakasama kami ng grupo. And parang goblin talaga yung dating niya kasi parang merong lights na 3 tapos pag pumasok ka doon, pag you pass through the light, parang wala ka talagang makikita. Pitch dark, pitch black talaga. So, parang out of nowhere, pag lumabas kami doon, magkakasama kami 5, iba yung dating eh. Tapos may smoke pa. Parang goblin talaga, mapapakanta ka na. Parang goblin. Pero yun, ang ganda ng dating. Tsaka yung yung glam bot. Favorite ko yung glam bot, even though it was really hard for me to shoot that part kasi nga, medyo kailangan mong i-set up talaga yung glam bot kung gaano siya kabilis pumunta, mag-stop, mag-move sa next point. So you have to like parang kailangan maging in sync kayo, tsaka kailangan mag-complement kayo to each other, not just, yung stop ka lang, tapos focus. So yun, I tried my best in that part, pero feeling ko hindi pa enough. Pero mukhang okay na naman na. So yun, the best yung glam bot. Ayan po. But we can assure you, Pablo, the glam bot is fucking epic on the music video. Yung suggestion na doing here outside. Nagsushoot ngayon si Stel. So, more. I-run mo ulit from here. Pupuno yung ano eh. Parang, ikalat mo lang. Yun na lang ikalat mo. Pero parang ang angas din pag may yung mga ganyan. Dapat ganyan. Ganun talaga mo. Mas maganda. Tutuyo kaya yun. Naisip namin kung magkakaproblema to kasi natutuyo. So baka hindi siya makita. Tapos ang tagal din matuyo. I mean, we decided to make it. Ano? To use a blower na lang. Hindi tuyo. Hindi pa. I mean, ginagawa pa rin nila yung sarili nilang mga props, which is Ito, sigurado hindi pa ito. Ito, tuyo na to. Pero matagal nga ito matuyo pagka may mga bobo kasi, mga bobo. Pagka-food. Dami Si Pablo naman ang nagpapatuyo. Kailan ko lumilipad? Puno na. Wala na kayong malagay. Every time. Every time. The face mask, man. Isa sa mga bagay na hindi ko na-miss. Ngayon talaga dapat namin gagawin yung part na parang merong batalyon na kaming kasama. Tapos sasayaw kasama namin. Pero unfortunately, meron tayong mga weather problems. Umuulan ng matindi, non-stop. Which is very unfortunate kasi yung pagsushoota namin, lupa. So magpuputik siya. So hindi siya advisable talaga sayawan. Hindi ko alam kung paano yung gagawin namin doon. So right now, we're trying to figure out what kailangan tagal lang map ng panahon, no? Na pwede. Kasi, hindi sila pwedeng sumugod doon na, ay, wala nang ulan, tara na. Kasi putik pa eh. So, kailangan lang tayo matuyo pa yun, no? Just, hoping na hindi ulit umulan bago pa matuyo. What's going to happen? So, ayun. Tapos chorus, dance break with fire, with flag. Wala. Dance break, wala pang fire. Tapos bridge, dun, kasi di ba dun yung parang may riot or something. Paano magiging difference lang That's from Ghost Fighter reference. Okay. Okay. May chance ka pang dumagdag. Char! Tara, susutan natin chorus ko ngayon.
Joke lang. Doon. Saan Para yun? ibang location. Joke lang. Sige, players na natin. Ganun na lang. Please Kung ano na yung unang naisip para din na rin sa mga pulo natin. So, hanap tayo the other day. Kaysa ipilit natin ng... Lubao? Pampanga? Oo. Sa Pampanga pala to. Ikot na lang siguro non-stop na lakad. Non-stop na Maggulo-gulo sila. Ano na lang tayo parang belt. Nag-iikot-ikot na lang. Sasalubungin niyo po kami. Tapos po, kasi syempre may limit dito, hindi na kayo makakalakad. Pagdating niyo po sa dulo, ikot-ikot lang po kayo, lakad-lakad lang ulit sa dulo. Parang naghahanap ng blocking, parang ganun yung mangyayari. So sasalubong kami rin, mungguan tayo talaga. Ganon, tapos po, pagkakarating sa dulo, ikot-ikot lang. Huwag lang sapakan daw. Ano yung lakad? Tubitihan nyo talaga to eh. Sabihin sa akin kung anong aking dapat gawin. Di naman kayo natutong Good. makinig. Malapit lang ba yung water nyo? Parang inabot mo pa siya. For everyone? Yes, please. After nito, tubig tayo. Okay, marami. Sabihin sa akin kung anong aking dapat gawin. Di naman kayo natutong makinig. Hey! Jeez! Naka-focus na guy again, ganun. Awat! Let's go! Grabe yung pakaramdam na natapos na yung video. Kasi 3-day shoot kasi siya. And grabe yung pagod ng lahat ng members, ng staff, ng production team. So sabihin, para makaiwas sa ulan, no? And hindi ma-delay yung shoot nila. Marap siya ng ibang lugar, no? Na hindi maulan. Nice! Ng stylist, lahat ng tao involved sa music video shoot namin. Sobrang laki lahat ng pasasalamat namin. Of course, kay God kasi naging successful. Though, nung naging successful na sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi yes, lahat ng pagod namin nagbunga. And inaantay na lang namin yung resulta na makita namin. But, yun nga, nung natapos talaga yung music video shoot, sobrang saya, nakakaiyak. So, nakakaiyak naman talaga siya, pero hindi naman ako. Hindi pala umiyak eh. Emphasize lang natin yan. Nakakaiyak siya pero hindi siya umiyak, okay? Emphasize natin yan, ha? That's episode 4, okay? Alright. Next one, episode 5. Ano pa yung possible nilang i-shoot dito sa, sa episode 5? Di ba tapos na yung shoot ng maybe the editing of the music video? What? Bawat banat iwagay mo ang watawat. Watawat. 6, 7, 8. 3 days before the music launch. Pero tapos na lang music video dito, di ba? Sa part na to. Tenen, ten, ten, tenen. Hey. Huh? Gitarista?
kakaiba, di ba? Ikaw na, ibang mundo na. Iba, di kaya mo sa Still singing at this point? What the hell? Where are they going to perform? Saan to? Postponed ang virtual music launch ng single na What ng P-pop group na SB19 ngayong araw. Na-expose kasi ang grupo sa isang COVID-19 positive. Oh shit. Moment of ano sa amin, parang excited kasi kami nung panahon na yun. Excited kami. Siyempre, I mean, natapos yun, no? Yung hirap ng pag-shoot, music video, paggawa ng kanta, tapos ready na kayo to launch. So, COVID-19 is just a pain in the ass, no? Nung dumating ang COVID-19 na yan, lahat. Music launch, before the music launch. Okay, hate COVID-19, man. Hindi kami mag-perform, then na-cancel. Parang for us, nakakasad, nakaka-disappoint na ganito yung nangyayari. Hindi lang naman syempre kami affected, buong mundo actually. Parang hindi na tayo freely makapag-perform. At syempre nakakatakot. Thankful lang din siguro na naging safe naman lahat after what happened. Sobrang na-disappoint. I guess merong disappointment, merong feeling na sayang. Kasi yun nga, parang yung What kasi, sobrang pinaghirapan namin yun at gusto namin talaga na i-perform yun live para naman makita ng fans at ng mga tao kung ano yung pinaghirapan talaga namin ng todo. And yung moment na parang Gina kami, talagang gustong-gusto namin mag-perform since wala rin public events na mga nangyayari. Sobrang nasayangan kami kasi parang parang andun ka na sa moment parang yung momentum mo biglang naputol. So, kami parang it was a total letdown talaga para sa amin. Yun. Pero, okay lang naman kasi yung alam mo, hindi na-expect ko na magiging masasanay na ako dahil sa ginagawa ng 18 na lahat ng nire-release na, halos lahat ng nire-release, lahat ng ginagawa namin lagi nilang pinapatrend, sinishare sa ibang tao, kaya na-appreciate, ganyan. And yung support talaga nila. Akala ko masasanay na ako, pero iba pa rin talaga pag sobrang laki ng contribution mo sa isang bagay. And ganun yung reaction. Parang ma-overwhelm ka pa rin Nakaka-proud, no? Na-creative director ko siya. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam na parang kinikilig ka na natutuwa na gusto mo maging, parang ganyan. Gusto maging, alam mo yun, ayaw mong maniwala sa kung ano talaga yung nangyayari. Sobrang thankful talaga ako sa 18 kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi naman talaga ganito kalaki yung magiging impact ng ginawa namin. Pare-parehas lang tayo may Hindi ko tayo nakita yan. Ano ba yan? Yung elevator ba is totoo? Di natin nakita yun. Kasi diba ano yun? Parang abandonadong like facility like lugar or building. Diba? Yan. Well, honestly kasi, frustrated ako ng mga time na yun Kasi may expectations kami, syempre, during recording na hindi ko siya na-meet. Tapos, ako disappointed ako sa sarili ko. And at the same time, alam ko may mga disappointed sa akin noong time na yun. Parang, medyo na tinamaan din ako ng depression, masasabi ko. Well, ganun talaga yung term kasi noong time na yun, frustrate talaga ako ng malala. Then,
Ayun, pag Paano ba? labas Parang naman nung... Feeling niya kaya pa niyang mas galingan pa, ganun Parang ba? naging trending or let's say iconic yung part ko. Nagulat din ako, personally, nagulat ako. And thankful kasi parang kahit mahirap yung mga ginawa or yung mga, yun nga, yung parang mahirap yung pinagdaanan ko during the process, parang naging maganda naman yung outcome. Mhm. I guess so. Because kami, as a musician, it's also a part of us na tumingin or alamin kung ano yung feedback ng mga fans namin. Totoo. Ng mga tao, especially yung mga fans namin. Kasi alam namin na sila talaga yung nakikinig sa amin. Sila yung sumusuporta ng matindi talaga sa grupo namin. And to be able to hear or to be able to get feedback from them na talaga namang sinasabi na you inspired us. This song made me feel alive, something like that. This song made me work even harder and believe in myself. So, para sa akin, yung intended purpose ng kanta talagang na-reach naman niya. I just hope na marami pang makarinig ng kanta or makaalam dun sa kanta. Nang sa ganun, somehow kung ano yung na-feel ng mga tao na na-motivate, maranasan din nila or maramdaman din nila. That song is fucking phenomenal, man. Always have something after this time. What's next? Hindi nyo lang alam kung anong susunod, ano? Hindi nyo pa alam ngayon, no? Kasi hindi pa kayo sa past, pero kami ngayon dito sa future, man. You guys are gonna shake the world, no? Hindi nyo lang alam, susunod yung EP. Jeez. Akala nyo okay na yan? Akala nyo sa patay, ginawa nyo, yung What is fucking fantastic song, but pagtatag, man. Pagtatag. After this What, next naman ay Who is SB19. Hindi, joke lang. So, basically, ayoko mag-spoil. Abangan na lang nila. Ayoko mag-spoil. Abangan na lang nila kung ano yung mga susunod na mangyayari. Nasa music video. Yung clue nasa music video. Ayan na yung mabibigay ko. Nasa music video yung clue. Sa mga susunod mangyari, abangan na lang nila. Pero at least itong What na-introduce na yung bagong SB19. Kung yung more of us. Kami ito mas marami kaming na-contribute para dito sa output na to. So, ayun, introduction pa lang to and there's more we can show and masasabi ko lang na sobrang siguro yung aabangan nila. Ayoko na sabing unexpected kasi malamang may Hihirapan siya, gumawa ng or mag-construct ng sasabihin na hindi, walang may spoil. mga taong nag-expect, sobrang daming 18 dyan na sobrang creative, pero kakaiba. Hindi kami magbibigay ng something na hindi parang paulit-ulit na gagawin namin. Ayaw na namin nun. So, we want to show something different all the time. So, message to 18. First, I want to thank you all sa lahat ng hard work. Kahit paulit-ulit na namin sinasabi sa inyo na every little thing na ginagawa nyo, sobrang na-appreciate namin. And masaya kami na nandiyan kayo despite sa pandemic na nangyayari all over the country, all over the world. Nandiyan kayo, you stayed strong. Kayo yung naging strength namin. And gusto namin malaman nyo na mahal namin kayo. We treasure you kasi kayo yung nagmo-motivate sa amin. Kayo yung nagbibigay sa amin ng lakas para ipagpatuloy kung ano yung nasimula namin. Kasi from the beginning, ito talaga yung dream namin and you helped us a lot para maabot yon, para mas mataas pa yung mararating namin. Thank you so much. We love you. The message to your members. Pablo? Stel? To my members, hindi pa na sa Stel dito, no? Thank you. Thank you for... Oo nga, no? Wala pang interview si Stel dito sa episode to. Thank you for fighting with me. Siyempre,
hindi natin, ayun, parang hindi naman ito mangyayari lahat. Oh, the background is acoustic. Is that the demo version? What the hell? Hindi dahil sa paniniwala nyo. At syempre, paniniwala ko na parang Pablo yung kumakanta ng buong song, no? I'm sorry, Josh. I'm so too distracted sa sa background music. I'm sorry, Josh. Go ahead. hindi naman ito mangyayari lahat. Kundi dahil sa paniniwala nyo. At syempre, paniniwala ko na parang lahat tayo may same vision, same dream. At gusto ko lang magpasalamat talaga. Sobrang thankful ako sa lahat ng naitulong nyo at naituro nyo rin sa akin. Na unconsciously, hindi nila napapansin yun, syempre. Pero malaki utang na loob ko sa kanila. Masasabi kong parang I'm seeing the world differently because of them. Parang in different perspectives. Nice. Pero thankful ako na dumating sila. Thankful ako na nung in-invite ko si Justin at si Ken, of course, na naniwala sila. You know, and thankful ako na nag-stay sila lahat. At thankful ako na domino effect. Pare-pareho para sa pangarap namin. The final message. So, dahil ito na ang huling episode ng What Making Film, sana nagustuhan niyo po ang inyong mga napanood, sana may mga napulot po kayo, sana may mga natutunan, and sana nakapag-reflect na rin po kayo sa sarili niyo. Sana sa kanta sana hindi lang sa kanta namin, pati sa mga sinasabi namin dito, may mga natutunan at may mga nakuha kayo at pwede niyong dalahin kahit saan kayo pumunta. Ayun, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo. And ayun, sana patuloy nyo pa rin kami suportahan kasi tulad nyo na sabi namin dati, nung nagsisimula pa lang kami, hindi kami hihinto hanggat merong taong naniniwala sa SB9. Pag kayo nag-40 na tapos huminto kayo, huwag kayong hihinto. Isa man yan, dalawa man yan, kahit ilan man yan, basta naniniwala sila sa amin, tutuloy pa rin kami. Maraming salamat. And abangan nyo ang mga susunod pang ilalabas ng SB19 dahil hindi pa tayo nagtatapos sa what, dahil meron pa tayong how, when, where. Pero marami pa kami ilalabas para sa inyo, marami pa kami nakahandang mga sorpresa para sa inyo. Siyempre, ayun, abang lang kayo. Siyempre, kaya maraming salamat. 18, we love you. Bye-bye. Let's go! Well, parang may follow-up question pa doon na nagulat siya. The Making Film. There we go. Alright, well again, that is SB19 What? The Making. No? Episode 1 to 5. Man, itong buong na to, no, is parang yung pagtatag na pinanood natin, 'di ba? May ups and downs, 'di ba? May frustration, may drama, may nawalan ng purpose, 'di ba? Or hinahanap yung purpose niya during the process, pero yung iba nagkasakit, sobrang pagod, yung iba na frustrate, yung iba na may ibang nasayangan or feeling nila hindi nila nabigay lahat. Right? But, at the same time, kahit na gano'n yung nangyayari, like, hindi okay lahat, hindi patag lagi yung daan. Marami mong, sagabal, men, tuloy-tuloy pa rin, no? Yun yung maganda doon. Dapat tuloy-tuloy ka pa rin, hindi kasi suko. 'Di ba? Kasi hindi mo makikita yung ikakalabasan ng lahat ng paghihirap mo kung titigil ka na dahil nahirapan ka na dyan sa part na yan. Right? And yun yung pinakita nila dito, no? And everything is worth it, no? Nahirapan man sila during the process, but everything is worth it nung nagawa nila ng buo kasi the song is fucking amazing. Man, again, 18 usually push, SB19 songs para mas makilala pa or mas, ma-introduce pa sa mga casuals or sa mga taong hindi pa nakakarinig sa SB19. But at this time, sobrang ganda nung kanta na nagawa nila. 18 don't actually even have to push it, no? Even
other artists, no, celebrity is nag-share, no, ng thoughts nila about sa kanta ng SB19, which is isa yon sa patunay na itong music video na nagawa nila at yung kanta na nagawa nila na ito is sobrang ganda talaga. But yeah, I mean, that is our reaction for today. I hope you guys enjoyed that, man. I really enjoyed that. I love seeing them, you know, making things, you know, creating their songs, making their music videos, kasi sobrang nakaka-entertain sila gumawa ng mga ganon. Kasi may kita mo na gustong-gusto talaga nila. And at the same time, hindi rin sila sobrang sobrang seryoso ng palagi, no? Lagi lang hinahaluan ng kung sino talaga sila. Hindi sila nagpapalamon. 'Di ba? Meron pa ring banter and masaya pa rin, you know, all in all. 'Di ba? May problema man pero all in all masaya pa rin. Gagawin niyo yung project na 'to ng masaya. But yeah, see you on the next one. Peace.